dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang mabubuko na ang drama sa Netherlands, mga kababayan. Abay, mainit ho na balita ngayon na pinag-uusapan sa loob at sa labas ng social media ang ginawa ho ng International Criminal Court na tila ho ba'y isang suntok sa buwan na naman ng sa mga kalaban ng Pangulo. Ay nako. Ito yung matikas na dating presidente na nag-uutos magpapatay ng tao. At tila ho ba ngayon, mga kababayan ko, baliktad na mundo, mga kapatid. Mukhang siya ho ata ang lilitisin ng ating mga kababayan. Sapagkat mga kapatid, ito ho yung mainit-init ngayon at inlain. Dahil binigla ho ng International Criminal Court yung gagawin na pagsuri dito ho sa dating Pangulo. Kung talagang nabubuang na nga ba itong si dating Pangulong Duterte. Kung talagang tuluyan na nga bang hindi na kaya ng kanyang isipan. Kagaya ng idinadahilan nito ni Kaufman. Ito ang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan ko. Panoorin nyo muna ang video na ito, mga kapatid. Kasunod ng kaliwat kanang apela ng kampo ni FPRRD na hindi ito fit to stand trial sa ICC, ipinag-utos na ng pre-trial chamber ang medical examination sa dating Pangulo. Ayun! Layo nitong matukoy kung nasa tamang kondisyon ang Duterte Patriarch para humarap sa pagdinig. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Ayun na, mga kababayan ko. Matataranta na ang mga Duterte ngayon. Yes, mga kababayan ko, matataranta na ho ang kampo ng mga Duterte ngayon. Sapagkat mga kababayan, kapag itong nalaman ng International Criminal Court na itong si Duterte ay nagbubuang-buangan para makalusot at makatakas sa kanyang mga kinakaharap na kaso, abay mga kababayan ko, isa ho itong malaking sampal sa pamilyang mga Duterte. Mga kababayan, tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Malaking sampal ho ito sa mga jegemon na pamilyang Duterte. Yari ho siya dito, wala ho siyang takas, mga kababayan, sapagkat may pagsusuri ho na gagawin ang kampo ng ICC. Dahil ginagamit ho ng abogado ni Duterte na si Attorney Kaufman, mga kababayan, ang salitang may tama na sa ulo ang kanyang kliyente. Dahil mga kababayan ko, hindi na daw po ito fit humarap sa paghuhukom ng International Criminal Court. Kaya ho ngayon mga kababayan ko, nagkakandara pa na ho itong mga DDS, mga kababayan. Dahil ho nalaman nila, mga kababayan ko, na matutuklasan na ang tinatago-tagong ang tinatago-tagong sikreto ng malagim na kabuangan ng mga Duterte. At ito ho ay mananatili ho, mga kababayan ko, take note mga kababayan, mananatili ho itong sampal sa kanila dahil sa mga pagpapaawa ng kanilang mga kapamilya. Ito na ho ang pinakamasakit na parte dun. Ano ho kaya ang reaksyon ng mga taga-suporta ni Digong? Ano ho kaya, ito ho yung mga tanong na tumatakbo sa isip ko. Maniniwala pa ho ba kaya sila sa mga dramang sasabihin ng mga Duterte? O paniniwalaan pa rin nila ang kabuangan ang kabuangan ng kanilang patron? Ayan ho ang ating malalaman, mga kababayan ko, sa pagpapatuloy ho nitong video na to. Panoorin natin. Unfit nga ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte para litisin ng International Criminal Court? Yan ang isa sa mga kailangang sagutin habang nasa detention si Duterte. Ayun! Unfit nga ba ang kabuangan, ang kalusugan at ang utak ni Duterte? Mga kababayan. Kaya iniutos na ng ICC ang medical examination para sa kanya. Panel ng independent experts sa forensic psychiatry, neuropsychology at neurology ang naatasang mag-assess sa kondisyon ni Duterte. Ayan, wala nang kawala ang dating Pangulo dito. Kasi mismo ang magsasalita na ho yung mga professional doctors, mga kababayan. Ano naman kaya ang idadahilan ng
ng pamilya Jejemon dito. Yes, aabangan natin yung idadahilan ng pamilya Jejemon ngayon dito. Siyempre, maraming kwento to, mga kababayan. Andyan yung sasabihin nila na hindi naman Pilipino yung nagsuri, hindi naman ang doktor namin. Sasabihin nila, mga kababayan ko, hindi naman nagsuri yung doktor namin dito, dapat Pilipino ang magsusuri. Sasabihin na naman nila, mga kapatid, alam nyo, madaming kwento to, mga kababayan ko. Maraming mga kwentong sasabihin tong mga to, mga kababayan ko. Sasabihin nila, hindi naman ito tinuturo. Hindi naman ito mga doktor na nanggaling sa Pilipinas. Pero mga professional doctors na po mula sa International Criminal Court at mga professional doctors mula sa Europe ang titingin sa kanyang kalagayan. Kasi alam niyo kung bakit? Doon natin malalaman kung talagang buang nga ba ang dating Pangulo nyo. Bad trip na naman ang mga DDS dito sa akin. Diyos ko po. Kasi alam niyo sa totoo lang, magaling na artista talaga si dating Pangulong Duterte. Diba? Oo, mga kababayan. Magaling na artista yan. Magaling din gumanap sa mga teleserye yan. Biruin mo, napaniwala kayo ng gumanong-ganon lang. Putang ina, may presidente tayong adik! Diba? Yung nanggaganon lang sa stage, mga kababayan ko, pinaniwalaan na ng mga taong bayan. Ngayon, malalaman natin. Ano kaya ang sasabihin ng mga buang na followers niya ngayon? Kapag sinabi kaya ng International Criminal Court na walang sayad si Duterte, maniniwala kaya mga Pilipino na nagrarally dyan sa labas? Maniniwala kaya yung mga Pilipino na nagrarally dyan sa labas ngayon ng ICC na ginawa nyo ng araw-araw yung tambayan at chismisan? Diyan pa kayo nag-aaway dahil sa humba, di na kayo nahiya? Di ba mga kababayan ko? Totoo sinasabi natin, ha? Ako totoo lang ako, di naman tayo nagsisinungaling. Diba? Maniniwala kaya, ang tanong dito, maniniwala kaya yung mga taga-suporta ng dating Pangulo? Magrarally pa kaya sila dyan pagkatapos masuri ng espesyalista mula po mula sa Netherlands at sa Europa ang kalagayan ng puon nyo. Diba? Si Ma'am Cheche Boreche, andito na, mga kababayan ko. Ma'am Tessie, hello po sa inyo dyan. And sa lahat na nanonood sa atin. Tuloy. At magrekomenda ng mga kinakailangang special measures sa mga nakatakdang pagdinig. Inaasahang makapag-report ang panel na ito sa October 31 at may karapatang mag-comment ang defense at prosecution hanggang November 5. Ayun. Layo ng medical exam, protektahan si Duterte sa isang fair trial. Kita nyo mga kababayan ko, layon ng ICC na protektahan si dating Pangulong Duterte na Duterte nyo na bigyan ng magandang fair trial. Di pa ba kayo natutuwa nun? Ibubuking na nila yung kalokohan nyo. Hindi pa ba kayo natutuwa nun? Ibubuking na nila yung kalokohan nyo. Kaya ako matutuwa ako nun kasi mabubuking ang kalokohan nila. Tuloy. Matatandaang unanimously, dininay ng ICC ang request ng kampo ng dating Pangulo. Malalaman nyo na ha, malalaman nyo na. Ito mga DDS, makinig kayo sa akin. Itatak nyo sa utak nyo to ha. Itatak nyo, saksak nyo na mabuti ha. Huwag nyo kakalimutan mga DDS ha. Ito makinig kayo mga DDS. Pakinggan nyo to mga DDS ha, makinggan nyo to ha. Tandaan ninyo, ha? Makinig kayo. Ha? Mga pastilan. Ha? Makinig kayo sa akin. Yung sinasabi nyo na kasalanan ni Bongbong Marcos yung hindi mabigyan ng interim release si dating Pangulong Duterte, makinig kayo. Ito na sinasampal na sa inyo ng ICC. Halibasa, makikinig kayo sa mga chismoso dyan sa nagbablog sa Netherlands. Diba? Tuloy, pakinggan nyo. Sa kanyang interim o temporary release. Ilan sa mga dahilan ay ang pag-undermine umano ng kanyang pamilya sa korte. Ayan!
yan. Isa sa mga dahilan, mga kababayan ko, ay yung pag-undermine ng pamilya sa korte. Tama yung sinabi ni Jam Magno, di ba mga kababayan ko? Diyos ko po. Tuloy. Na naniniwalang siya ay kinidnap at hindi inaresto. Saka makakita naman kasi, ito naman kasi sila Buday eh, itong Jejemon family na to, Diyos ko naman oh. Makakita, meron bang kinidnap na may abogado sa tabi? Mga kababayan, meron bang kinidnap? Ito, questioning ko lang, may kinidnap ba na madaming polis? Meron bang kinidnap, mga kababayan ko, na ineskortan ka pa papuntang eroplano? Meron bang kinidnap na kumakaway-kaway pa? Nagbababay pa si Ngiwe? Ay, ba, mga kababayan ko? Tawag ko kasi kay Digong Ngiwe eh. Naglalaway na rin kasi yan eh. Meron bang gano'n na kumakaway pa sa eroplano? Meron bang kinidnap, mga kababayan ko, na buong mundo naka-broadcast? Eh di wala. Pagpipilitan nyo kasi yung narrative na kinidnap kasi gusto nyo idawit si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sabi pa ng ICC noon, posibleng flight risk si Duterte. Correct. Kasi pag inuwi nyo dito yan, pinunta nyo sa ibang bansa, itatakas na ng pamilya niya yan. Hindi, to be honest mga kababayan ko, itatakas na ng pamilya niya yan. Hindi na makakabalik yan. Alam mo, kayong mga taga-ICC, huwag kayong maniwala na hindi babalik yan. Kasi sa totoo lang, alam ko sa sarili ko, at alam nyo rin siguro mga kababayan ko, hindi talaga babalik yan. Mga kababayan, tama ba ako mga kapatid? Kita nyo, kung tama ako mga kababayan ko, tama yung ICC, pa-like naman yung live streaming natin. Ito naman si Ralphie. Hindi nyo nilalike yung live stream eh. Like nyo naman yung live stream natin. We are now 458 viewers right now na nanonood sa atin. Okay pala tayo mag-live stream ng alas 6 no, mga kababayan ko, para di tayo sumasabay sa kanila. Di ba? Ngayon, alas 6 tayo magla-live. Paki-like po yung live streaming natin, mga kababayan ko. Syempre, paki-like po ha. Lalo na't malawak ang impluwensya nito. Correct! Kasi pinakita rin nila kung gaano sila kalakas, gaano sila katindi, gaano katindi ang bugso ng mga damdamin ng mga taeng kumakain ng only rice. Alam mo, natakot yung ICC, mga kababayan ko, because the Duterte supporters was agitated and sobrang healthy, mga kababayan ko. At busog na busog sila sa tae na may only rice. Paboritong kainin ng mga Duterte supporter yan eh. Tae with only rice. Tawa ng tawa si Ralph. Hindi sa akin ang galing yung word na yan. Galing yan kay Jam Magno. Mahilig ang mga DDS sa tae with only rice. Tuloy. Anilay may history of threatening witnesses. Una na ring inilahad ng kanyang pamilya at mga kaalyado na harmless naman ang dating Pangulo. Uy, hindi harmless yan ha. Ay, hindi ako maniniwala na si dating Pangulong Duterte is harmless. Hindi mo masasabi yun, mga kababayan ko. Because Duterte is, malaki ang impluensya nitong dating Pangulo. Malaki ang malawak ang kanyang impluensya, malawak din yung kanyang mga kayang sabihin. Biruin mo si Bato nga eh, PNP chief during that time eh. Si former President Duterte nagsalita nga, mga kababayan ko eh. Pag nanlaban, patayin nyo. Nag-order ka agad by verbal. Sinabi ni President Duterte na verbal, ginawa ng sulat ni Bato. Mga kababayan ko, and then the Ronald Bato de la Rosa, execute the paper, binabasa PNP, anong ginawa ng PNP? Pumatay! Di ba mga kababayan? Yan yung nangyari during the Duterte administration. So, is former president is harmful? No! Mga kababayan ko, alam sa totoo lang hindi lang naman yan ang kaya niyang pasunurin. Napakarami niyang kayang pasunurin, mga kababayan. Doon po kayo matakot. Mga kapatid, alam niyo yun ang katakutan ng taong bayan. Marami siyang pwedeng gawin. Kaya nga yan yung pinaglalaban natin eh. Na hindi ho makalabas yan kasi hindi harmful na tao yan. That is most dangerous person in the entire Philippines, mga kababayan ko. Mas nakakatakot pa yan kay Nurmiswari.
Noong Setyembre pa dapat ang confirmation of charges hearing nito pero pinuspone dahil sa naging request ng kanyang kampo dahil sa medical condition nito. May cognitive deficiencies na raw siya ayon kay Attorney Nicholas Kaufman. Impaired na raw ang kanyang memorya at hindi na kayang makapag-retain ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa kanyang paligid. Hindi, ang tanong kasi dito mga kababayan ko, yan ang palalabasin nila. He was a 80 plus years old. Mga kababayan ko, yun yung gagawin nilang narrative para nang sa ganun, mga kababayan ko, hindi matuloy-tuloy itong matuloy-tuloy itong paglilitis. Alam mo, tinatago na lang ng pamilya to Ayaw na lang nila na ipakita Actually, mahusay din si Kapman Pag sinabi niya kay Duterte, magbaliw-baliwan ka, magbabaliw-baliwan talaga yan Si Duterte, na ngayon 80 years old na, ay inaresto noong Marso dahil sa crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Ito may tanong ho ako sa mga kababayan natin. Agree ba kayo na ganyan ang unang na ilabas nila, na imbestigahan yung baliw-baliwan at buang-buangan sa Netherlands? Kung ako tatanungin ninyo bilang isang Pilipino, agree ho ako na pag-usapan. Agree ho ako na tignan yung kanilang narrative. No? And tignan ko rin ho yung papel nila. Pero kung ako ho ang tatanungin ninyo, mga kababayan, sana, mga kababayan ko, maging patas ho itong itong ginagawa ho ng ICC. Baka ho isipin ho kasi ng mga taga-suporta ni Digong na planado na naman ni Marcos to. Sasabihin na naman nila, they will blame the issue to the President Bongbong Marcos. Sabihin na naman nila, etong si Bongbong ang may pakana niya kaya natuklasan na nagbubuang-buangan si Duterte. Baka mamaya may marinig na naman ako diyan, mga kababayan ko, ha. Sumigaw na naman kayo ng bring him home, kinakawawa na naman yung tatay nyo. Baka mamaya marinig ko na naman sa mga narrative ng mga vlogger. Sabihin na masama na naman si Marcos. Si Marcos na naman ang may kasalanan kasi pinakulong niya. Diyos ko. Alam mo, sa totoo lang, wag na tayo magbulag-bulagan dito. Sa lahat ng mga taga-suporta ni Duterte, malalaman yung totoo Kung nagbubuang-buangan to Tapos ang pambubulag na naman sa inyo ng mga leader nyo, sabihin na naman ng mga leader nyo, di ginawa lang ni Kapman yan para tumagal yung kaso. Alam nyo, maniwala kayo sa akin, mga DDS. Maniwala kayo sa akin, mga DDS. Hindi nalalabas ang tatay nyo. Malabo nang makalabas yung dating Pangulo. Sapagkat, mga kababayan, kung lalabas ang dating Pangulo, wala nang mangyayari. Diba? Wala nang hustisyang maibibigay. Pero I guarantee sa mga kababayan natin na hindi na to uuwi. Malabo na. Malabo na umuwi ito sa bansa natin. Malabo na rin na mapagbigyan ang kanyang interim release. Yun ho ang masakit na katotohanan na kahihirap hong tanggapin ng mga DDS. Na yung tatay nila hindi na uuwi. Kaya tanggapin nyo na lang ang katotohanan. Masakit mang sabihin, pero yung tatay nyo hindi na uuwi. Malabo nang umuwi. 'Di ba? Mahihirapan ng umuwi ito sa bansa natin sapagkat ang kanyang kaso ho ay hindi ho ordinaryong pagkitil lang ng buhay. Marami hong inosente ang nadamay. Marami rin hong naging damage sa taong bayan. Kaya kung ito ho, magsisigaw ho kayo ng bring him home, huwag nyo na hong pagurin ang sarili nyo. Dahil ang katotohanan, mga kababayan, wala na hong bring him home. Wala na hong uuwi. Kung meron mang uuwi, mga kababayan ko, nasa garapon. Nasa jar na. At ang pinakamasakit nito,
convicted na siya. Oh, masakit ba? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.